Sa isang mundo kung saan maraming bansa ang yumuyuko sa panggigipit batay sa mga makatwirang kalkulasyon, may isang bansa na palaging pinipili ang landas ng direktang komprontasyon kahit na nangangahulugan ito ng pagkatalo. Ito ang kwento ng Pilipinas, isang bansang hindi mahuhulaan na kahit ang mga dambuhalang kapangyarihan ay nag-aatubiling hamunin, hindi ito matatawag na isang simpleng pagkakamali. Ito ay isang paulit-ulit na pattern. Sa ganitong mga sitwasyon, pinipili nilang tumayo at lumaban. At sa puntong ito, hindi maiiwasang itanong, bakit palaging pinipili ng bansang ito na sumugod sa naglalagablab na apoy? Oo, ang tinutukoy ko ay ang Pilipinas. Hanggang ngayon, ang mundo ay naguguluhan. Ang bansa ba ito'y walang takot o sadyang hindi marunong magkalkula? Madalas itanong ng kanluraning lipunan, hindi ba't ang Pilipinas, Indonesia at Malaysia ay magkakatulad na mga bansa sa Timog Silangang Asya? Naku, iyan ay isang ganap na maling pananaw. May mga bansang unang naghahanap ng daan para makatakas at mayroon ding mga bansang puro matitigas na salita lamang ang binibitawan, ngunit iba ang Pilipinas. Kahit na malinaw na matatalo, pinipili nitong sumalungat. Paano humantong ang mga tila padalos-dalos na desisyong ito sa kung ano ang Pilipinas ngayon? Iyan ang kwentong isasalaysay ko sa inyo. Kung magustuhan ninyo ang video pagkatapos panoorin, mangyaring i-like at mag-subscribe sa channel. Ang inyong suporta ay malaking tulong sa akin. Magsimula na tayo. Nang si Pangulong Maduro ng Venezuela ay arestuhin sa utos ng Amerika, ipinagkaloob ng leader ng oposisyon na si Machado ang medalya ng Nobel Peace Prize kay Pangulong Trump. Ito ay isang pagpili para mabuhay sa bingit ng pagbagsak, ngunit mariin itong kinondena ng Norway, ang tagapamahala ng Nobel Prize. Subalit ang ganitong pagsuko ay hindi nagtatapos sa isang beses. Ang mga desisyong pinaniniwala ang makatwiran ay minsan nagiging sanhi ng krisis sa isang bansa. Ako si Stephen Ward, nag-aaral at nagtuturo ng pambansang strategiya sa Harvard. Pagpasok ko sa klase kanina, tinanong ko ang aking mga estudyante, kailan sumusuko ang isang bansa? Isang estudyante ang nagtaas ng kamay. Kapag hindi na po kayang manalo, sandali akong nag-isip. Kalahati ng sagot ay tama. Ngunit upang maging mas tumpak, sumusuko ang isang bansa kapag mas kapaki-pakinabang na huwag lumaban. Ganyan ang nangyari sa Venezuela. Sa sandaling ibinigay nila ang medalya ng Nobel Peace Prize, may nakuha sila pansamantalang kaligtasan. Bahagyang lumuwag ang panggigipit ng Amerika at nakahinga ng maluwag ang rehimen. Ito ay isang makatwirang pagpili. Ngunit ang problema ay ang susunod na mangyayari. Natututo ang kalaban. Natutunan nila na sa bansang ito, epektibo ang panggigipit. Ganoon din ang Greece. Nang dumating ang krisis sa utang, hiniling ng mga internasyonal na institusyong pampinansyal ang mahigpit na pagtitipid. Nagsagawa ng referendum ang Greece. Tumutol ang mga mamamayan, ngunit tinanggap ng gobyerno ang mga kondisyon. Makatwiran itong desisyon, naiwasan nila ang ganap na pagbagsak. Ngunit sa sandaling iyon, nagbago ang Greece. Minarkahan sila bilang isang bansang napapasailalim sa pamamahala ng dayuhan kapag dumarating ang krisis. Ang Argentina ay nagpakita ng parehong pattern sa tuwing may krisis sa utang. Magbibitaw sila ng matitigas na pahayag, gigipitin sila ng merkado, pagkatapos ay agad silang uurong. Ang siklong ito ay nagpatuloy sa loob ng mga dekada. Naging kumpiyansa ang mga may hawak ng utang, nagkukunwari lang silang lumalaban. Sa huli, bibigay din sila. Isang estudyante ang nagtaas ng kamay. Kung gayon, mas magandang pagpili po ba ang magtiis hanggang sa masira? Matalas na tanong. Umiling ako. Hindi. Magkaiba ang pagtitiis sa pakikipaglaban. Ano po ang pagkakaiba? Ang pagtitiis ay depensa. Ang pakikipaglaban ay direktang komprontasyon. Ito ay pagsugod kahit alam mong matatalo ka. Natahimik ang klase. Tiningnan ko ang aking mga estudyante. Venezuela, Greece, Argentina. Ano ang pagkakatulad ng mga bansang ito? Nag-isip ang mga estudyante. Naranasan po nila ang krisis sa ekonomiya. Tama, ngunit may mas mahalagang pagkakatulad. Dahan-dahan kong sinabi, ang mga bansang ito ang unang bumigay sa harap ng panggigipit. Hindi lang isang beses, kundi paulit-ulit.
Kaya naman humina sila sa negotiating table dahil natandaan na ang pattern na iyon. Ang Egypt ay may pagkakatulad din, nakatali sa istruktura ng tulong militar at pinansyal. Tinanggap nila ang malawak na kondisyon sa diplomasya, seguridad at politika. Tumibay ang persepsyon na sila ay isang bansang walang pagpipiliang magtiis. Mas malala pa ang kaso ng Pilipinas noon. Sa tuwing may panggigipit sa seguridad o diplomasya, biglang nagbabago ang direksyon kasabay ng pagpapalit ng administrasyon. Natututo ang kalaban. Kaunting tulak lang, nagbabago na ng direksyon. Isa pang estudyante ang nagtaas ng kamay. Professor, hindi po ba nangangahulugan na ang mahihinang bansa ay mananatiling mahina na lang? Natahimik ako sandali. Karaniwan, oo. At dahan-dahan akong nagsalita. Ngunit mayroong mga exception. May isang bansa na sa sandaling maramdaman nitong nanganganib ang soberanya, susugod ito ng walang pag-aalintana kung masisira man o madudurog. Natahimik ang klase. Hindi mahalaga ang pagkapanalo o pagkatalo. Hindi mahalaga ang tagumpay o kabiguan. Nakatuon ng mga estudyante. Ang mahalaga ay hindi nila iniwasan ang sitwasyon para lamang malampasan ang kasalukuyang problema, paulit-ulit. Huminga ako ng malalim. At ang mga pagpiling ito, nang naipon, ang siyang bumuo sa pagkakakilanlan ng bansang ito. Oo, ang tinutukoy ko ay ang Pilipinas. Nagbulungan ang klase. Isang estudyante ang tumutol. Professor, hindi po ba't kaalyado rin ng Amerika ang Pilipinas? Hindi po ba't pareho lang silang nasa ilalim ng impluensya ng malaking kapangyarihan, matalas na puna? Tama, magkaalyado sila. Ngunit hindi lahat ng magkaalyado ay pareho. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Hindi pinili ng Pilipinas ang maagang pagsuko sa harap ng panggigipit. Kahit sa mga negosasyon tungkol sa defense cost sharing o sa mga issue sa taripa, inihanda nila ang kanilang sarili para sa isang mahabang standoff. Isa pang estudyante ang nagtaas ng kamay. Hindi po ba't isang negotiation strategy lang iyon? Sa huli, nagkasundo rin naman sila. Kung titingnan ang resulta, oo, ngunit ang mahalaga ay ang pattern. Tiningnan ko ang mga estudyante. Kahit na dehado sa kalkulasyon, hindi pinili ng Pilipinas ang pag-iwas. Maaaring masira, maaaring madurog, ngunit una muna silang sumasalungat at ano ang kahulugan niyan. Nagbabago ang natututunan ng kalaban. Dahan-dahan kong sinabi, ang Venezuela ay natandaan bilang isang bansang agad nagbabago ng direksyon kapag ginipit. Ang Greece ay minarkahan bilang isang bansang napapasailalim sa dayuhang pamamahala kapag may krisis. Huminga ako ng malalim. Ang Pilipinas ay natandaan bilang isang bansang kapag hinamon mo, lalaban hanggang sa huli. Isang estudyante ang nagtanong, hindi po ba't resulta lang iyon? Dahil nagtagumpay ang Pilipinas, kaya ganyan natin sila tinitingnan? Tumango ako. Magandang puna. Ngunit hindi mahalaga kung nagtagumpay sila o hindi, ang direksyon ng pagpili ang mahalaga. Tiningnan ko ang aking relo. Kapag naipon ang mga makatwirang kalkulasyon, ang pagsuko ay nagiging pagkakakilanlan. Kapag naipon ang mga direktang komprontasyon, ang katatagan ng loob ay nagiging pagkakakilanlan. Ang Pilipinas ay isang bansang hindi makalkula. At iyon ang dahilan kung bakit sila ang bansang pinakakinaiinisan ng mga dambuhalang kapangyarihan. Tiningnan ko ang mga estudyante. Anong uri ng laban ang karaniwang pinipili ng isang bansa? Sumagot ang isang estudyante. Yung laban na kaya nilang ipanalo. Dahil kung matalo, maaaring mawala ang bansa. Huminga ako ng malalim. Ngunit sa kasaysayan, may mga pagkakataong pinili nilang lumaban kahit alam nilang katapusan na nila kung matalo. Natahimik ang buong klase. At ang nakakamangha, sa sandaling ang pagpiling iyon ay nagbunga ng tagumpay, ang bansang iyon ay hindi na kailanman magiging tulad ng dati. Kinuha ko ang unang halimbawa. Ito ay kwento ng Pilipinas noong ika-11 na siglo, ang panahon ng pagdating ng imperyo ng Espanya sa pamumuno ni Magellan. Isang dambuhalang imperyo ang humiling ng pagpapasakop sa mga katutubo. Ang pagtanggap ay nangangahulugan ng kapayapaan, ang pagtanggi ay nangangahulugan ng pagkawasak. Lakas militar, yaman, populasyon lahat ng numero ay dehado para sa mga katutubo ng Mactan. Naiintindihan ng mga Pilipino ang kanilang mga pagpipilian. Tanggapin ang pamumuno ng imperyo
o lumaban. Ang una ay kaligtasan, ang pangalawa ay pagkawasak. Ngunit pinili ng mga mandirigma ni Lapu-Lapu ang direktang komprontasyon sa imperyo. Isang estudyante ang nagtaas ng kamay. Professor, hindi po ba't ang imperyo ng Espanya ay isang superpower noong panahong iyon? Hindi po ba't napakapadalos-dalos na labanan ang ganoong kalaban? Tama, ito ay padalos-dalos. Tinitigan ko ang estudyante. Ang imperyo ng Espanya ay isang dambuhalang imperyo na sumakop sa malaking bahagi ng mundo. Ang kanilang lakas militar, ekonomiya at diplomasya ay hindi mapapantayan. Dahan-dahan kong sinabi, ngunit lumaban ang mga Pilipino at sa isang matinding labanan, tinalo nila ang mga mananakop, nagbulungan ang klase. Pinigilan nila ang direktang pagkontrol ng isang dambuhalang imperyo sa kanilang lupain kahit sa maikling panahon. Huminga ako ng malalim. Ang labanang ito ay hindi lamang tungkol sa pagkakamit ng kalayaan, nag-iwan ito ng isang pamarisan, na kahit laban sa isang imperyo, lalaban sila hanggang sa huli. Isa pang estudyante ang nagtaas ng kamay. Professor, kung gayon, hindi po ba't may posibilidad na bumalik at muling sumalakay ang imperyo? Siyempre, mayroon, at bumalik nga sila. Ngunit hindi na ito naging madali. Masyadong malaki ang naging gastos. Hindi sumuko ang mga Pilipino. Lumaban sila hanggang sa huli. Tiningnan ko ang mga estudyante. Kaya naman, sa mga sumunod na kasaysayan ng Timog Silangang Asya, ang kapuluan ng Pilipinas ay hindi naging isang bagay na basta-basta na lang sasakupin, kundi isang lugar na kailangang pamahalaan ng may pag-iingat. Nilikha nito ang persepsyon na hindi sila basta-basta mahahamon. Lumipat ako sa pangalawang halimbawa. Ang kwento noong huling bahagi ng ika-19 na siglo, ang digmaang Pilipino-Amerikano. Sa panahong iyon, ang Pilipinas ay isang bagong tatag na republika. Ang paghahain ng diplomatikong protesta ay posible, ngunit ang aksyong militar laban sa isang umuusbong na pandaigdigang kapangyarihan ay isang desisyong may malaking panganib. Ngunit itinuloy ng Pilipinas ang pakikipaglaban para sa kalayaan. Isang estudyante ang nagtaas ng kamay. Professor, sa ganoong uri ng sitwasyon, hindi po ba't nangyari na rin iyan sa ibang bansa? Kailangan pa po bang umabot sa ganoon? Magandang tanong. Karamihan sa mga bansa ay magtitiis. Magpoprotesta sila sa paraang diplomatiko at doon na magtatapos. Tinitigan ko ang estudyante, ngunit iba ang Pilipinas. Kung nabigo sila, ang kanilang diplomasya ay babagsak. Ang yaman ng bansa ay mauubos at matatatakan sila bilang isang padalos-dalos na bansa, pero itinuloy pa rin nila. Oo, nakipaglaban sila at ipinagtanggol ang kanilang soberanya. Tiningnan ko ang mga estudyante. Pagkatapos ng digmaang iyon, nagbago ang pandaigdigang katayuan ng Pilipinas. Pinangunahan ng Pilipinas ang muling pagtatayo ng kanilang pagkakakilanlan. Dahan-dahan kong sinabi, tinanggihan ng Pilipinas na sumuko bilang isang bansang nagtitiis lamang. Nag-iwan sila ng mensahe na hindi sila mananahimik sa harap ng inhustisya. Isang estudyante ang nagtaas ng kamay. Professor, kung ganoon sila katapang, hindi po ba't mas malaki ang posibilidad na makatanggap sila ng mas matinding ganti? Matalas na tanong. May ganoong posibilidad. Ngunit isipin ninyo ito ng pabaliktad. Kung nagtiis lang sila, ano kaya ang nangyari? Tinitigan ko ang estudyante. Marahil, magpapatuloy ang mga katulad na insidente. At ang Pilipinas ay matatatak bilang isang bansang nagtitiis lang. Kinuha ko ang pangatlong halimbawa. Ang kwento noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ang dambuhalang imperyo ng Hapon ay nagsagawa ng patakarang pananakop. Sa panahong iyon, ang Pilipinas ay dehado sa lakas ng bansa at militar. Ito ay isang laban para sa kaligtasan ng bansa. Ngunit napagpasyahan ng Pilipinas na walang kinabukasan sa ilalim ng umiiral na stratehiya. Inihanda nila ang kanilang sarili sa pagkaubos ng yaman ng bansa at pumasok sa digmaan laban sa isang malaking kapangyarihan. At nakamit nila, kasama ang mga kaalyado, ang isang tagumpay na gumulat sa mundo. Isang estudyante ang nagtanong, narinig ko po na ang digmaang iyon ay lubos na nakaubos ng yaman ng Pilipinas. Hindi po ba at kaunti lang ang nakuha nila sa huli? Totoo, malaki ang naging pasanin sa ekonomiya. Tinitigan ko ang estudyante, ngunit ang diwa ng labanang ito
ay hindi ang pagkuha ng teritoryo. Kung gayon, bakit sila lumaban? Ipinakita namin na hindi kami isang bansang nagtatanggol lamang. Huminga ako ng malalim. Ito ay isang pagpiling nagbago sa takbo ng laban, kahit na handa silang matalo. Isa pang estudyante ang nagtaas ng kamay. Professor, lahat ng halimbawang ito ay nagtapos sa tagumpay. Ngunit sa katotohanan, hindi po ba't marami ring kaso ng kabiguan? Tama, may mga pagkakataon ding nabigo sila. Tiningnan ko ang mga estudyante. Ngunit ang mahalaga ay hindi ang resulta, ito ay ang direksyon ng pagpili. Dahan-dahan kong sinabi, ang mga labanang ito ay hindi mga laban na kayang ipanalo. Ito ay mga laban na kung iisipin ng makatwiran, walang sinuman ang pipiliin, na tahimik ang klase. Gayunpaman, hindi pinili ng bansang ito ang landas ng pag-iwas. Tiningnan ko ang mga estudyante. Ang napanalunan dito ay hindi teritoryo. Ito ay ang karakter ng bansa. Karakter po? Ano ang ibig ninyong sabihin? May mga bansang agad bumibigay kapag ginipit at may mga bansang lumalaban hanggang sa huli. Tiningnan ko ang mga estudyante. Ang Pilipinas ay minarkahan bilang ang huli. Kaya sila naging isang bansang hindi basta-basta mahahamon. Ang Venezuela ay nagbigay ng medalya sa harap ng panggigipit. Binaligtad ng Greece ang resulta ng referendum at umurong ang Argentina pagkatapos ng matitigas na pahayag. Ngunit iba ang Pilipinas. Kahit masira o madurog, una muna silang sumasalungat. Huminga ako ng malalim, ngunit hindi laging tagumpay ang resulta ng ganitong mga pagpili. Hindi lahat ng direktang komprontasyon ay nagtatapos sa tagumpay. Nakatuon ang mga estudyante, ngunit may mas mahalagang aral dito. Hindi ito tungkol sa kung nanalo o natalo, kundi kung saan sila tumigil. Tiningnan ko ang mga estudyante. Maraming bansa, sa sandaling kumpirmado na ang pagkatalo, ay tumatakbo patungo sa negosasyon. Sa kasaysayan ng Pilipinas, may mga tala na kahit kumpirmado na ang pagkatalo, itinuloy pa rin nila hanggang sa huli. Ang kwento ng ikalawang digmaang pandaigdig. Natahimik ang klase. Ang agwat sa yaman ng bansa at lakas militar laban sa mga Axis powers ay napakalaki na. Ang paglaban ay naging marahas, ang bansa ay nawasak, at sa huli tinanggap nila ang walang kondisyong pagsuko kasama ang mga alyado. Natalo ang Pilipinas. Sumuko ang bansa para mabuhay. Huminga ako ng malalim. Ngunit hindi dito nagtatapos ang lahat. Isang estudyante ang nagtaas ng kamay. Professor, kung sumuko na sila, hindi po ba tapos na ang lahat? Ang bansa ang sumuko, ngunit hindi ang lipunan. Tiningnan ko ang mga estudyante. Ang determinasyong bumangon muli pagkatapos ng digmaan ay naging pambansang enerhiya. Ano po ang kahulugan niyan? Dahil talunan naman silang bansa, karamihan sa mga bansa ay bumabagsak ang pagkakakilanlan pagkatapos ng ganitong pagkatalo, iba ang Pilipinas. Dahan-dahan kong sinabi, ginawa ng Pilipinas ang pagkatalo bilang isang bagong panimula. Tinukoy nila ang pagsuko bilang isang pansamantalang estado. Tinitigan ko ang estudyante, kahit pagkatapos ng pagkatalo, hindi binitawan ng Pilipinas ang paniniwalang balang araw ay babangon silang muli. Isa pang estudyante ang nagtaas ng kamay. Professor, hindi po ba't puro sentimiento lang iyan? Sa katotohanan, hindi naman sila muling bumangon sa aspetong militar. Matalas na tanong, hindi sila muling bumangon sa aspetong militar. Ngunit ang mahalaga ay ang saloobin. Tiningnan ko ang mga estudyante. Nagbigay ng medalya ang Venezuela. Binaligtad ng Greece ang referendum. Tinanggap nila ang pagkatalo at umangkop sa bagong katotohanan. Huminga ako ng malalim, ngunit tinanggap ng Pilipinas ang pagkatalo pero hindi sila tumigil doon. Ginamit nila itong tuntungan upang lumikha ng isang bagong pambansang pagkakakilanlan na gumulat sa mundo sa pamamagitan ng kanilang katatagan at diwa ng bayanihan. Ngayon, ang kwento noong huling bahagi ng ika-19 na siglo, ang mga kanluraning kapangyarihan ay pumasok sa Asya. Sa panahong iyon, ang Pilipinas ay dihado sa yaman ng bansa at teknolohiya. Alam ng lahat na kung lalaban sila, matatalo sila. May posibilidad ng diplomatikong kompromiso. Sa kabila nito, pinili ng Pilipinas ang armadong komprontasyon. Direktang nakipaglaban sila sa mga kapangyarihan. Isang estudyante ang nagtaas ng kamay. Professor,
Kung gaano kalakas ang mga kanluraning kapangyarihan noon, hindi po ba't walang saysay na labanan ang ganoong kalaban? Isang pagpiling tila walang saysay. Tinitigan ko ang estudyante. Sa aspetong militar, dehado sila, ngunit tinalikuran ng mga kanluraning kapangyarihan ang ideya ng ganap na kolonisasyon. Masyadong malaki ang gastos. Dahan-dahan kong sinabi, hindi iniwasan ng Pilipinas ang isang laban na hindi nila kayang ipanalo. Bilang resulta, ang Pilipinas ay hindi basta-basta napasa ilalim. Tiningnan ko ang mga estudyante. May isang perception na naiwan sa mga ulat ng mga kapangyarihan. Magastos lumaban dito. Isang estudyante ang nagtanong, "Professor, sa huli, lahat ng mga halimbawang ito ay natalo rin, hindi po ba? Kung gayon, wala rin pong saysay, di ba?" Umiling ako. Ang pagkatalo ay isang resulta, ngunit ang pagsuko ay isang pagpili. Natahimik ang klase, natalo ang bansang ito, ngunit hindi sila tumakbo. Tiningnan ko ang mga estudyante. Kahit sa sandaling sila ay nakaluhod, hindi yumuko ang lipunang ito. Kaya ang mga pagkatalong ito ay hindi nagtapos bilang ordinaryong pagkatalo lamang. Isa pang estudyante ang nagtaas ng kamay. "Professor, ngunit sa katotohanan, hindi po ba't mahina silang bansa? Palagi na lang silang natatalo. Maaaring mahina, ngunit magkaiba ang kahinaan at pagsuko." Tinitigan ko ang estudyante, maraming mahihinang bansa. Ngunit bihira ang bansang lumalaban hanggang sa huli. Hindi tumigil ang Pilipinas kahit natalo. Kaya nabuo ang persepsyon na ang bansang ito ay lalaban hanggang sa huli. Nilikha nito ang takot na magastos kung hahamunin. At ang pagkakakilanlang ito ay nag-evolve patungo sa mas mapanganib na mga pagpili sa moderno at kasalukuyang panahon. Natutunan ng mga bansa sa modernong panahon na kumilos batay sa numero, hindi sa emosyon, tumango ang mga estudyante. Kaya karamihan sa mga bansa ay umaatras kapag dehado at sumusugod kapag lamang. Ngunit iba ang moderno at kasalukuyang kasaysayan ng Pilipinas. Pinili ng bansang ito ang mga desisyong maaaring maging sanhi ng kanilang pagkasira, hindi bilang isang posibilidad, kundi bilang isang tiyak na kahihinatnan. Kinuha ko ang unang halimbawa, ang tensyon sa West Philippine Sea, ang kaalyado nilang Amerika. Nagpatuloy ang mga issue sa soberanya laban sa dambuhalang Tsina, isang problemang maaaring palipasin na lang ng tahimik. Karamihan sa mga kaalyado ay inaayos ang ganitong mga problema ng maingat dahil ayaw nilang masira ang relasyon. Ngunit pinili ng Pilipinas ang mahabang laban. Isinama nila ang opinyon ng publiko at inihanda ang sarili para sa diplomatikong alitan. Isang estudyante ang nagtaas ng kamay. "Professor, hindi po ba't mapanganib na kalabanin ng isang dambuhala tulad ng China? May posibilidad na masira ang relasyon, di ba?" Mapanganib. Ngunit hindi ginawa ng Pilipinas na kasangkapan sa negosasyon ang kanilang soberanya. Kahit may mga bahagyang kompromiso, hindi sila ganap na sumuko at nag-iwan ng isang pamarisan. Hindi sila pumili ng tahimik na pagsuko sa harap ng isang malaking kapangyarihan, nag-iwan sila ng mensahe, "Kahit sino paman, hindi namin isusuko ang pambansang interes." Lumipat ako sa pangalawang halimbawa, ang negosasyon sa defense cost sharing. Sinubukan ng Amerika na baguhin ng buo ang umiiral na istruktura ng pagbabahagi ng gastos. Humingi sila ng malaking pagtaas. Nagkaroon ng hayagang panggigipit. May mga laro sa media. Karamihan sa mga kaalyado ay pipiliin ang maagang pagtanggap upang maiwasan ang pagkasira ng relasyon. Ngunit iba ang Pilipinas. Tinanggihan nila ang maagang kasunduan. Inihanda nila ang kanilang sarili para sa isang mahabang standoff. Tumaas ang tensyon sa loob ng alyansa na hindi pa nangyayari noon. Isang estudyante ang nagtaas ng kamay. "Professor, kung gayon, hindi po ba't nagalit ang Amerika? Nainis sila, di ba?" Nainis sila. Ngunit hindi umatras ang Pilipinas. Tinitigan ko ang estudyante. Sa halip na isang pribadong negosasyon, naging hayagan ang komprontasyon. Ito ay isang pambihirang tensyon sa pagitan ng magkaalyado. Ano po ang nangyari sa huli? Ang hinihiling na halaga ay malaki ang ibinaba. Dahan-dahan kong sinabi, hindi sila nanalo. Ipinakita nila na hindi sila maaaring basta-basta na lang gipitin. Nag-iwan sila ng mensahe na kahit kaalyado, hindi sila automatikong tatanggap.
Kinuha ko ang pangatlong halimbawa, ang isyu ng taripa sa mga produktong agrikultural, pinalakas ng Amerika, ang proteksionismo. Nagpataw sila ng mga restriction sa pag-aangkat. Isang isyung nakasalalay ang kaligtasan ng industriya ng agrikultura ng Pilipinas. Karamihan sa mga bansa ay tahimik na tumanggap. Isinasaalang-alang nila ang kanilang relasyon sa Amerika, ngunit tinanggihan ng Pilipinas ang agarang pagtanggap. Hayagan nilang inihain ang problema. Handa silang magsampa ng kaso sa World Trade Organization. Ginamit nila ang mga internasyonal na pamantayan ng direkta. Isang estudyante ang nagtanong, "Professor, kung ganoon ang ginawa nila, hindi po ba't may posibilidad na gumanti ang Amerika? May posibilidad ng pagganti." Ngunit ginamit ng Pilipinas ang mga patakaran at oras bilang sandata. Tiningnan ko ang mga estudyante. Sa huli, nabawasan ang taripa at nakakuha sila ng mga exception. Isang kaalyado ang gumamit ng sistema at mga patakaran laban sa Amerika. Sa halip na lutasin ang kahilingan sa pamamagitan ng negosasyon, ginulo nila ang mismong arena ng laban. Lumipat ako sa ika-4 na halimbawa, ang desisyon sa pagsali sa Asian Infrastructure Investment Bank. Isang estudyante ang nagtaas ng kamay. "Professor, ano po iyon?" "Isang multilateral development bank na pinamumunuan ng China." Tiningnan ko ang mga estudyante. Noong 2015, isinulong ng China ang pagtatatag nito. Ito ay isang hamon sa pandaigdigang kaayusang pampinansyal na pinamumunuan ng Amerika. Tumutol siguro ang Amerika. Tama, hayagang hinimok ng Amerika ang kanilang mga kaalyado na huwag sumali. Dahan-dahan kong sinabi, ang ibig sabihin ay huwag sumali sa isang organisasyong pinamumunuan ng China. Ito ay sa gitna ng tunggalian ng US at China. Karamihan sa mga kaalyado ng US ay nag-atubili. Tinitingnan nila ang reaksyon ng Amerika. Isang sitwasyong pinipilit silang pumili kung kanino papanig. Ngunit sa kabila ng pagtutol ng Amerika, ipinagpatuloy ng Pilipinas ang sarili nitong pagpapasya. Isang estudyante ang nagtaas ng kamay. "Professor, kung gayon, hindi po ba't nasira ang relasyon nila sa Amerika? Nagkaroon ng tensyon sa mga diplomatikong channel. May mga hindi magandang sitwasyon sa diplomasya." Tinitigan ko ang estudyante, ngunit ipinagpatuloy ng Pilipinas ang isang malayang pagpili. Bakit po nila ginawa iyon? Ipinakita nila na kahit kaalyado, hindi nila automatikong tatanggapin ang lahat ng kahilingan. Dahan-dahan kong sinabi, pinili ng Pilipinas ang isang malabong gitnang posisyon sa pagitan ng Amerika at China. Tinanggihan nila ang malinaw na pagsang-ayon at hindi rin sila malinaw na tumanggi. Isa pang estudyante ang nagtaas ng kamay. Ngunit hindi po ba't mapanganib ang mga pagpiling ito? May posibilidad na muling pag-isipan ng Amerika ang kanilang alyansa. Matalas na tanong, mapanganib, ngunit ang mahalaga ay ang pattern. Tinanggihan ng Pilipinas ang maagang pagtanggap kahit sa harap ng kaalyado, paulit-ulit. Dahan-dahan kong sinabi, ang isang makatwirang bansa ay umiiwas sa dehadong pagpili, ngunit may mga uri ng bansa na ginagawang pagkakakilanlan ang dehadong pagpili na tahimik ang klase. Ang modernong kasaysayan ng Pilipinas ay hindi isang talaan ng tagumpay. Ito ay isang koleksyon ng mga pagpiling hindi tumakbo. Natutunan ng kalaban, ang bansang ito, kahit gipitin, ay hindi madaling bumigay. Kaya ang Pilipinas, kahit kaalyado, ay hindi naging isang bansang kontrolado. Sila ay naging isang bansang hindi basta-basta mahahamon. Huminga ako ng malalim. At ang mga komprontasyong ito ay lalong nagiging direkta. Tiningnan ko ang mga estudyante. Karamihan sa mga bansa ay tinitingnan ang kabiguan bilang senyales para umatras. Nakatuon ang mga estudyante. Ngunit ginawa ng Pilipinas ang kabiguan bilang dahilan para magpatuloy. Ang mga halimbawa ngayon ay may pagkakatulad na hindi sila tumigil sa kabila ng kabiguan, hindi dahil naging maayos ang resulta. Kinuha ko ang unang halimbawa, ang kwento ng pag-unlad ng sariling industriya. Ang pag-asa sa dayuhang produkto ay mas makatwiran, ngunit pinili ng Pilipinas na paunlarin ang sarili nitong kakayahan. Ang mga unang pagsubok ay nabigo. Ang pangalawang pagsubok ay nabigo rin. Pinagtawanan sila ng mundo. Nilibak sila ng media ng mga mauunlad na bansa. Isang estudyante ang nagtaas ng kamay.
Professor, kung palagi silang nabibigo, bakit hindi sila sumuko? Pwede naman silang bumili na lang sa ibang bansa. Karamihan sa mga bansa ay ganoon ang ginagawa. Dahil ito ay makatwiran, tinitigan ko ang estudyante. Ngunit hindi itinigil ng Pilipinas ang proyekto. Hindi rin sila umasa sa dayuhan. Dahan-dahan kong sinabi, ginawa nilang yaman ang datos mula sa kabiguan. Tinanggap ng Pilipinas ang kabiguan hindi bilang isang pagkalugi, kundi bilang gastos para sa pagsubok. Ang ikatlong pagsubok ay nagtagumpay. Tiningnan ko ang mga estudyante at ngayon, nagtagumpay na sila sa pagbuo ng sarili nilang mga industriya. Ang Pilipinas ay naging isa sa iilang bansang may sariling kakayahan sa iba't ibang larangan. Lumipat ako sa pangalawang halimbawa. Ang kwento ng mga unang yugto ng pambansang sistema ng armas. Ang pagbili mula sa ibang bansa ay mas mabilis at mas ligtas. Ang mga armas ng mauunlad na bansa ay subok na. Ngunit isinulong ng Pilipinas ang lokal na produksyon. Ang mga lokal na tangke ay nagkaroon ng sunod-sunod na depekto. Sa simula, nagkaproblema sa makina. Ang mga lokal na eroplano ay naging sentro ng kontrobersya sa Singnong. Binatikos sila ng publiko, lumakas ang panawagang umangkat na lang lahat. Maging ang mga dayuhang eksperto ay may pag-aalinlangan. Isang estudyante ang nagtaas ng kamay. Professor, hindi po ba't ang depensa ay isang larangang hindi pwedeng magkamali? Hindi po ba't tama lang na bumili ng mga subok na armas? Tama, kaya karamihan sa mga bansa ay umaangkat. Tinitigan ko ang estudyante. Ngunit paulit-ulit na nag-redesign at nag-improve ang Pilipinas. Hindi nila tinalikuran ang pagsubok dahil sa kabiguan. Kamusta na ngayon? Ang mga armas ng Pilipinas ay mayroon na ngayong world-class na performance. Dahan-dahan kong sinabi, kung sumuko sila dahil sa mga unang kabiguan, wala sana ang kanilang teknolohiya sa depensa ngayon. Kinuha ko ang pangatlong halimbawa, ang katotohanan sa teknolohiyang nuklear. Ang teknikal na hadlang ay napakataas. Ang monopolyo ng teknolohiya ng mga mauunlad na bansa ay malala. Mayroon ding internasyonal na pagpigil. Tinanggihan ang paglilipat ng teknolohiya. Marami ang nagsabi na mas ligtas na umasa sa lisensya. Nagkaproblema sa mga unang disenyo at operasyon, ngunit pinili ng Pilipinas na paunlarin ang sarili nitong teknolohiya. Isang estudyante ang nagtaas ng kamay. Professor, hindi po ba't sinusubukan ng mga mauunlad na bansa na i-monopolize ang teknolohiyang nuclear? Nanonood lang po ba sila? Hindi sila nanonood lang. Hinarang nila ang paglilipat ng teknolohiya at may internasyonal na panggigipit. Tinitigan ko ang estudyante. Ngunit tinanggap ng Pilipinas ang panganib ng kabiguan bilang gastos para sa kaligtasan ng bansa. Sa huli, nakamit nila ang sariling teknolohiya at nagtagumpay pa sa pag-export nito. Binasag nila ang monopolyo ng mga mauunlad na bansa. Isang estudyante ang nagtaas ng kamay. Professor, sa mga halimbawang ito, tila hindi natatakot sa kabiguan ang Pilipinas. Mayroon po bang espesyal na dahilan? Natatakot din sila, ngunit may mas malakas kaysa sa takot. Tiningnan ko ang mga estudyante. Ito ay ang determinasyon na hindi manatili bilang isang bansang tumitigil dahil sa kabiguan. Dahan-dahan kong sinabi, para sa karamihan ng mga bansa, ang kabiguan ay senyales para umatras. Para sa Pilipinas, ang kabiguan ay patunay na narating na nila ang puntong ito. Natahimik ang klase. Hindi sila sumuko dahil nabigo sila, kundi lalo pa silang lumaban dahil nabigo sila. Kaya ang Pilipinas ang naging bansang pinakahuling umaalis sa larangang kanilang pinagkabiguan. Ang Venezuela ay naaalala sa isang pagsuko. Ang Greece ay minarkahan bilang bansang pinamamahalaan ng dayuhan sa panahon ng krisis. Ang Pilipinas ay naaalala bilang bansang lumalaban hanggang sa huli kahit mabigo. Hindi sila tumigil sa panggigipit ng mauunlad na bansa, sa internasyonal na pangungutya o sa lokal na kritisismo. Ang mas malakas na alaala kaysa sa tagumpay ay ang saloobin. Ang Pilipinas ay isang bansang minarkahan ng kanilang saloobin. At ang saloobing ito ang naglalagay sa Pilipinas sa isang napaka-espesyal na posisyon sa Timog Silangang Asya. Tiningnan ko ang mga estudyante. Kapag naririnig ninyo ang Timog Silangang Asya, ano ang naiisip ninyo? Sumagot ang isang estudyante. Magkakatulad na kultura,
sabi ng isa pa, kulturang may malakas na ugnayan sa komunidad. Tama, mula sa pananaw ng kanluran, ang mga bansa sa Timog Silangang Asya ay tila magkakamukha. Huminga ako ng malalim. Ngunit sa harap ng panggigipit ng malalaking kapangyarihan, ang mga bansang ito ay nagpapakita ng magkakaibang reaksyon. Dahan-dahan kong sinabi, hindi tinitingnan ng malalaking kapangyarihan ang isang bansa batay sa isang kasunduan. Natututunan nila kung hanggang saan maaaring gipitin ang isang bansa bago ito bumigay. Ang Pilipinas ay paulit-ulit na naghahanda para sa isang mahabang standoff. Nang maipon ito, naging pagkakakilanlan. Mula sa pananaw ng kanluran, magkakamukha ang Timog, Silangang Asya. Ngunit kinikilala ng malalaking kapangyarihan ang isang bansa batay sa reaksyon nito sa panggigipit. Tiningnan ko, ang mga estudyante, may bansang madaling kausap. Ang Tsina ay isang kalabang makalkula. Huminga ako ng malalim. Ang Pilipinas ay isang bansang nabigong paamuin. Natahimik ang buong klase. Hindi binibigyang kahulugan ng Pilipinas ang panggigipit bilang senyales para sa isang kasunduan. Kahit gaano pa sila kaalyado, hindi sila automatikong tumatanggap. Ito ay hindi nagkataon lamang. Ito ay isang pattern ng mga pagpili na naipon mula pa noong labanan sa Mactan noong ika-16 na siglo. Tiningnan ko ang aking mga estudyante. Hinarap nila ang imperyo ng Espanya, natalo sa digmaang Pilipino-Amerikano, ngunit hindi sumuko ang diwa at hindi umatras sa harap ng mga kanluraning kapangyarihan. Ang pagkakakilanlang ito ay naipasa sa moderno at kasalukuyang panahon. Ang alitan sa kalakalan, negosasyon sa depensa, taripa, at ang supply chain ng teknolohiya lahat ay may parehong pattern. Isang estudyante ang nagtaas ng kamay. Kung gayon, magpapatuloy po ba ang Pilipinas sa ganitong mga pagpili? Magpapatuloy. Ang isang bansa ay sinusuri batay sa paulit-ulit na reaksyon nito, at ang pagsusuring iyon ang nagiging pagkakakilanlan. Ang Pilipinas ay isang kaalyado, ngunit hindi isang kontroladong entity. Alam nila na kung agad silang bibigay, ang susunod na panggigipit ay magiging mas madali, at ang pagkakakilanlang ito ay napatutunayan sa mga aktwal na komprontasyon. Noong ika-16 na siglo, nakipagbanggaan ang mga Pilipino sa imperyo ng Espanya. Noong ika-19 na siglo, nakipagbanggaan sila sa mga kanluraning kapangyarihan. Noong ika-20 siglo, nakipagbanggaan sila sa mga kaalyado sa kalakalan, at sa ika-21 siglo, nakipagbanggaan sila sa usapin ng depensa at taripa. Ito ay hindi nagkataon. Ito ay isang pattern. Isang estudyante ang nagtaas ng kamay. Professor, kung gayon, ang Pilipinas po ba ay isang bansang palaaway? Hindi isang bansang palaaway. Isang bansang hindi umiiwas sa away. May mga bansang umiiwas sa away. Ang Tsina ay bumibigay sa huli matapos ang away. Ang Pilipinas ay lumalaban hanggang sa dulo. Kaya ang bansang ito ay hindi na isang madaling kalaban. At ngayon, ang huling tanong. Natahimik ang buong klase. Anong uri ng bansa ang naging Pilipinas? Dahil ba sila ay isang espesyal na lahi kaya sila nakatiis? O nagkataon lang na ilang beses silang nagtagumpay? Umiling ako. Hindi. Ang ipinakita ng lekturang ito ay iisa lang. Sa bawat pagkakataon, iniwasan ng Pilipinas ang pinakaligtas na pagpili. Natatandaan ninyo ba ang mga bansang agad sumuko sa harap ng panggigipit? Gumawa sila ng makatwirang pagpili. Nalampasan nila ang pansamantalang krisis, ngunit iba ang Pilipinas. Noong ika-16 na siglo, hinarap nila ang imperyo ng Espanya. Mababa ang tsansang manalo, ngunit hindi sila umatras. Noong huling bahagi ng ika-19 na siglo, ipinahayag nila ang kanilang republika. Hindi naman siguro kailangang gawin, ngunit tinanggihan nila ang pagpipiliang magtiis. Noong simula ng ika-20 siglo, hinamon nila ang Estados Unidos sa digmaan, isinugal nila ang kaligtasan ng bansa at sumugod. Tiningnan ko ang mga estudyante. Noong ika-20 siglo, natalo sila sa ikalawang digmaang pandaigdig, ngunit hindi sumuko ang diwa ng mga mamamayan hanggang sa huli. Sa pagtatapos ng kolonyalismo, nakipagbanggaan sila sa mga kanluraning kapangyarihan. Kahit alam nilang hindi mananalo, hindi nila iniwasan. Huminga ako ng malalim. Noong ika-20 siglo,
Nakipaglaban sila sa mga kaalyado sa alitan sa kalakalan. Kahit kaalyado, hindi nila isinuko ang pambansang interes. Noong ika-21 siglo, inihanda nila ang sarili sa mahabang standoff sa negosasyon sa depensa. Ginalaw nila ang World Trade Organization sa isyu ng taripa. Sa isyu ng supply chain, tinanggihan nila ang malinaw na panig. Nanatili sila sa isang malabong gitnang posisyon. Isang estudyante ang nagtaas ng kamay. Professor, ano po ang pagkakatulad ng lahat ng pagpiling ito? Hinarap nila ang laban kahit mababa ang tsansang manalo. Hindi sila umatras kahit alam nilang posibleng matalo. Tinanggap nila ang kahilingan ng malalaking kapangyarihan, hindi bilang isang kondisyon, kundi bilang isang hamon. Ang mga pagpiling ito ay isang pagkalugi sa maikling panahon, hindi maganda sa diplomasya. Minsan, nagtatapos sa aktwal na pagkatalo. Gayunpaman, ang pagpiling ito ay hindi kailanman naputol. Natahimik ang klase. Isa pang estudyante ang nagtaas ng kamay. Professor, kung gayon sa huli anong uri ng bansa ang naging Pilipinas? Dahan-dahan kong sinabi, hindi isang bansang bumibigay kapag ginipit. Hindi rin isang bansang umaatras kapag may kalkulasyon. Tiningnan ko ang mga estudyante. Naging isang bansa silang lumalaban hanggang sa huli. Tumingin ako sa labas ng bintana. Sa mga strategic documents ng malalaking kapangyarihan, hindi ganito inilalarawan ang Pilipinas. Hindi bilang isang bansang kontrolado at hindi rin bilang isang bansang mahuhulaan. Tumingin ako muli sa mga estudyante. Isang problematic na bansa. Isang bansang mahirap basta-basta hamunin. Isang estudyante ang nagtaas ng kamay. Professor, ngunit hindi naman laging nananalo ang Pilipinas, di ba? Marami rin silang pagkatalo. Tama, marami ring pagkatalo. Ngunit hindi natatakot ang malalaking kapangyarihan sa mga bansang nananalo. Ang tunay na kinaiinisan ng malalaking kapangyarihan ay ang mga bansang lumalaban hanggang sa huli. Tiningnan ko ang mga estudyante. Hindi lumaban ang Pilipinas dahil kaya nilang laging manalo, narating nila ang kanilang kasalukuyang katayuan dahil hindi sila tumigil kahit natalo. Natahimik ang klase. May bansang minarkahan bilang madaling kausap. Ang Tsina ay naaalala bilang isang kalabang makalkula. Ngunit kung susubukan mong hamunin ang Pilipinas, kailangan mo ng sapat na kahandaan. Isang estudyante ang nagtaas ng kamay. Kung gayon, malakas po bang bansa ang Pilipinas? Hindi mahalaga kung malakas o hindi. Ang katotohanang hindi sila maaaring basta-basta tratuhin ng mahalaga. Ito ay hindi nagkataon. Lahat ng pagpili ay tumuturo sa iisang direksyon. Ang diwa ng bansang ito ay hindi ang resulta. Ang saloobin, ang naging pagkakakilanlan. Ang Pilipinas ay naaalala bilang isang bansang lumalaban hanggang sa huli. Kaya naman narito ang Pilipinas ngayon. Ang pagkakakilanlan ay ang kabuuan ng mga paulit-ulit na pagpili. Ang isang pagkakakilanlang na buo ay hindi madaling magbago. Ang Pilipinas ay hindi isang bansang tumigil dahil tapos na ang kalkulasyon. Ito ay isang bansang ipinaglaban ang kanilang paninindigan hanggang sa huli at iyon ang naging kanilang pagkakakilanlan. Kaya ang Pilipinas ay patuloy na susubukin. Ang malalaking kapangyarihan ay patuloy na manggigipit. Ngunit hindi bibigay ang Pilipinas. Muli silang lalaban hanggang sa huli dahil iyon ang pagkakakilanlang kanilang binuo. Sa huli, tiningnan ko ang mga estudyante. Isang kaalyado, ngunit hindi isang automated na bansa. Isang bansang haharapin ka kapag ginipit. Ang Pilipinas ay hindi isang bansa ng tagumpay. Ito ay isang bansa ng paninindigan. Dito nagtatapos ang ating lektura ngayon. Isinara ng mga estudyante ang kanilang mga kwaderno. Sa huli, sinabi ko, kung gusto ninyong maintindihan ang Pilipinas, huwag ninyong tingnan ang resulta. Tingnan ninyo ang pagpili. At tingnan ninyo ang pattern ng pag-uulit ng mga pagpiling iyon. Naroon ang sagot. Hanggang dito na lang ang ating kwento ngayon. Hindi tayo nagsimula bilang isang malakas na bansa, ngunit hindi rin tayo naging isang bansang unang umatras dahil lang dehado. Kahit hindi natin alam kung mananalo o matatalo, palagi nating hinarap ng direkta ang mga hamon at ang mga pagpiling iyon ng maipon ang siyang bumuo sa kasalukuyang Pilipinas. Maraming salamat sa panonood ng mahabang video na ito. Magkita-kita tayo bukas para sa mas magandang video.